Tonet, nararamdaman mo na ba ang malamig na hangin at simoy ng Pasko? Oh yes! Nararamdaman ko na rin ang nalalapit na pagkabutas ng aking bulsa. Wow! She's a poet! But worry no more! Dahil narito na ang LAZ Affiliates Program para tulungan kang kumita ng extra income online. Ay, perfect for me na gustong kumikita habang nasa bahay lang. Correct! Bukod sa dagdag income, tutulungan ka rin ng LAZ Affiliates Program na ma-fund ang mga passion mo at mga profession na gusto mong i-pursue. Ay, bet ko yan. Sige, magsasign up na ako dahil ready na ang card ko para sa Lazada 12/12 Mega Sale. Tara, wag mo akong kakalimutan mabigyan ng regalo ha. Te! Kanina malusog ka pa! JP. Ah. Ano ang pinaka-memorable na Christmas movie para sa'yo? Feeling ko simula nung nag-aral na ako ng film, tapos naging na ako, hopeless romantic, ganyan. Alam ko na, hulaan ko. Ano? Love Actually. Oo, tsaka The Holiday. Yung The Holiday, halatang-halata kasi every chance na may makuha ka, lagi mong sinasabi yung The Holiday. Oo, parang yun, every year. Pero parang tinigil ko na siya. Ang The Holiday or Love Actually? Yung panonood nun every year, every Christmas. Pinapanood ba talaga dati? Every Christmas? Christmas? Oo, as in every Christmas. Wala ka bang ganon? Love Actually, yung with barkada ko. Talaga? Kasi magkakasama kayo, ganyan? Dati, mga siguro 3 years in a row, ganyan. Pero tinigil na rin namin kasi lokohan na to eh. Oo, tsaka tumatanda na tayo, di ba? Parang kailangan natin mag-mature. Anong favorite story mo dun sa Love Actually? Yung sa bata. Oh, shit! Gusto ko yung sa bata. Oo, eh. Ano nga pangalan nun? Anong part doon? Anong part nung sa bata? Yung yung may crush siya na singer. Yung part na yon, yung All I Want for Christmas? Yes. Sobrang tender nun. Si Sam. Si Sam, ayun. Yes. Ikaw, anong pinaka-favorite mo dun? Na kwento? Favorite ko din yung sa bata. Kasi very pure lang. Diba? Sobrang pure. Oo, tas ang pinaka-naalala ko dun, nung sinasabi niya sa stepdad niya. Oo. Yung tungkol sa crush niya. Tas akala nung stepdad niya, something worse. Oo. Kay Liam Neeson, yung tatay niya. Kasi yung itong si Sam parang nagkukulong sa kwarto, hindi lumalabas, nagda-drums lang nagda-drums, ganyan. Tapos parang Neeson nung tatay niya, anong problema kaya nitong anak ko? As a teenager, no? Ganon. As a teenager, tapos parang nung sinabi niya na, I'm in love, sabi ni Sam. Sabi ni Liam Neeson, parang yun lang. Tapos sabi niya, I thought it was worse. Worse than the total agony of being in love. Sabi Yan ang tinigil 3 years in a row yung panonood ng Love Actually. Kasi isa pang sobrang memorable na part doon. 'Di ba si Keira, yung kay Keira Knightley naman. Kay Keira Knightley, oo. Ito yung eksena na nalaman na ni Keira Knightley na in love sa kanya. Yung best friend ng asawa niya. Oo. Kasi 'di ba, na videographer si Kuya, lahat na it's all of me. Sabi ni Keira Knightley. Kaya pala ayaw ipakita kasi lahat ng roll VTR. Charing. So, parang ang nangyari nung wedding, yun nga, it's all of her. Wala siya ibang kinunan. Tapos naalala mo yun, nung lumabas siya ng sakto sa si Gabriel na kanta. Ay, shit, oo nga. Oh, grabe! Until you're resting here with me. Tama ba? Yun ba yun? Pero yun yung list ko. Siguro nung tumatanda na, parang yun na yung list. Hindi, ang pinaka-list ko pala yung British guy na pumunta ng Amerika. Ay, oo, corny. Parang sobrang subplot. Grabe naman, pagbigyan mo naman na sila dun. Oo, naman ito, pati naman yun. Oh my God, yung sobrang masakit dun. Ay, alam ko yan. Go. Alan Rickman, tsaka yung Emma Thompson na No, hindi yun. Yung Both Sides Now. Johnny Mitchell. Oh my God. Yun. Nakakaiyak. Yung may crush siya sa office na sobrang pogi. Shit, ang pogi talaga nun. Sobrang pogi. Grabe yung casting ng Love Actually. Tapos hindi, parang, di ba sinubukan nilang ulitin niya yung mga Valentine movie, Valentine's tapos New Day, Year, New Year's Eve. Pero never nilang nahigitan yung Love Actually. Never. Ngayon nga parang sabi nila pag pinapanood na yung Love Actually ngayon of the present generation, ang dami ng cancelable. Oo, lalo nga yung Keira Knightley tsaka yung kay Keira Walking Knightley. Dead. Pati yung kay Hugh Grant.
Ah, yes, oo. Yung Prime Minister. Pero, syempre nung pinapanood natin siya, wala sobrang malalaman ko kung sobrang Love Actually fan kapag nagigets nila pag sinasabi ko to. Just in cases. Alam mo? Syempre, iba sabihin, ay, wrong grammar. Pero kapag may nakilala ko, tapos ginamit ko yung just in cases, tapos magigets niya, sabi ko. Meron bang hindi nakagets? Sinong hindi nakagets? Marami naman kasi hindi, I mean, kahit napanood mo yung Love Actually, hindi naman tatatak sa'yo yung just in cases. Yung The Holiday, hindi ka na na-hook? Okay lang. Oh, parang siguro nung ni-rewatch ko na lang, feeling ko kasi nung pinanood ko yon, di ko alam basta ang pinaka sobrang nakaka-hurt yung kay Kate Winslet. Yung Unrequited Love. I hope you help me try. Alam mo ba, naggamit ko na yun in real life. Actually, nasabi mo na to dati, pero dahil nga yung mga favorite natin, binabanggit naman natin lagi. Kasi totoo yun, naniniwala ako doon na parang minsan yung pagkabilis ng pagka-move on or pagkatagal ng pagka-move on mo, syempre galing din sa'yo yun, di ba? Pero malaking bagay kapag tinutulungan ka nung taong pinag-move onan mo. Sobrang, Lord, ang ganda. Kung pinapaasa ka niya lagi, kung ayaw pa rin niyang mag-let go kasi gusto niya yung pakiramdam na meron nagmamahal sa kanya kahit di naman niya mahal. Totoo. Ito na, oh my God, ito na. Sabi niya, Jasper, we both know I need to fall out of love with you. Would be great if you would let me try. Sabi. Pero yung pinaka-naalala ko talaga na quote na, as in, kabisado ko siya. Ito yung kausap ni Kate Winslet, si Arthur Abbott. Yung screenplay, yung Oscar winner na screenplay. Parang sabi niya doon, you're supposed to be the leading lady of your own life. Ganun dapat. Kahit hindi ka Leo, dapat ikaw ang leading lady of your own life. Main character. Alam mo, naalala ko na, nung may isang rewatch ako ng The Holiday, alam mo kung saan ako naiyak? Doon sa writer. Yung nakuha na niya yung pangarap niya. Yung naglakad, yung si Arthur Abbott. Oh my God, hindi ako dun sa love story na iyak. Feeling ko may pinagdadaanan ako noon sa career. sa pagiging filmmaker or writer. Pero lagi ako dun, alam mo, nafe-feel ko sa mga love story or sa mga kwento, parang kapag tungkol sa pangarap, dun talaga ako naiiyak. Pero di ba, yung naglakad siya. Tapos yung kaya na niya umakyat dun sa stage. Try kaya natin to net yun, palit tayo ng bahay. Pero isasama mo si Dan, kaka-pest control lang namin, so wala nang ipis dito. Di ka sure. Di ka nalugi. Uy, congrats Gusto ko nang humiga dito sa floor. Tonight, sa floor ako mahiga, hindi sa kama. Kasi sa totoo lang, guys, minsan nakikita ko na lang, may kagat-kagat na ipis ito net, ganyan. Kadiri. Alam mo yun yung mahirap kapag nasa condo ka, tapos nasa mababang floor ka. Anong tawag doon? German cockroach, di ba? Yung mga condo. Parang may tawag sa ganun Paano sila nakapunta dito? Alam mo, may feeling ako. Kasi yung pest control, ang ginagawa niya, di ba, pupunta sila, tapos hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bahay or unit for 2 hours. Tapos papasok ka na. Tapos makikita mo yung lahat ng ipis na namatay. Wala na talagang ipis ngayon, pero alam mo, kinakabahan ako. Bakit? Kasi baka mamaya, yung mga kamag-anak ng ipis, makiramay. Maghigante? Ang gawin mo na lang, te, kapag maglilinis ka, tawagin mo sila bilang tulong. Di ba parang sa Enchanted? Alam mo yun, yung sa Enchanted, yung yung working song. Hindi mo ba alam yun? Alam ko. Nalaman ko na nga. Naalala ko na nung kinanta mo na sobrang layo. Guys, pag bibili kayo ng condo unit, hanggat maaari, huwag kayong pumili ng ground floor, second floor, mezzanine, third floor, fourth floor. Alam mo, feeling ko, hindi lang din siya sa kung anong floor Parang minsan, kailangan mong sundin yung partner mo kapag meron siyang pinapatapon na basura sa'yo, pero ikaw, tinatamad ka. Feeling ko ganun yun. Hindi na ako yung nagtatapon dito. Si Dan na talaga yung tagatapon. Kasi syempre, hindi mo ginagawa yung responsibilities mo. I do other things. Like what? See? I pray. I do the itinerary when we travel. I book. Every day, te? Kapag sumasakto yun kapag may pinapatapon sa iyong basura? Yeah. Ikaw ba yung jowa ko, te? Sinara wala namang problema.
siya galit. Sugo ka talaga ng kasamaan. Ay, nako, te. Kailangan bilang mo na talaga ng si Dan. Kailangan mo na siyang bilang ng helmet. Sige, bibilang ko siya sa 12-12 sa Lazada sale. Ay! Taray! Naipaso! Ito hindi ako pumapatay ng ipis. Alam mo yan. Alam ni Dan yan. Hindi ko pinapatay yung ipis. Hanggat maaari, hindi ko sila pinapatay. Tinuturo ko lang sila palabas. Alam naman nila kung paano lumabas. Oo, minsan, ito. Tapos parang pag lumilihis, sabi ko, ay, sige. Sometimes may mga ipis talagang mga obob. Bakit sa mga ipis mabait ka? Sa mga tao, hindi. Hindi talaga. Nahirapan akong pumatay ng ipis. Bukod sa kadiri sila kasi pag namamatay, pinapaalis ko sila. So never mo pa na-try pumatay ng ipis gamit yung kamay mo? Lo! Alam mo, kadiri. Alam mo, ikaw talaga. Sa Taytay kasi, tinuturuan kami to be to be part of the earth. So, nandidiri talaga ako nung Oh my God. Totoo ba yan? Totoo, te. May hawak-hawak kong tsinelas. Papatayin ko na. Nalaglag ko yung tsinelas. Tapos kamay ko yung napanghampas ko dun sa sa ipis. Pero hindi naman siya, malaking ipis siya kasi Taytay yun. Minsan talaga ang katangahan kung wala sa iba, nasa iyo. Wala sa akin. Anyway, go pakilala muna tayo. Before the lines get busy, I want to wish you a Merry Christmas from my family to yours. Ako si JP. Ako si Tonet. At ito reminder talaga. Ngayon pa lang, umorder na kayo. Kung hindi kayo magluluto sa Pasko, ngayon pa lang November, umorder na kayo ng o-orderin nyo for Noche Buena. Wag na kayong maghintay ng December. Ang OAT. Totoo yan. Yung mga most ordered. Sinasabi ko sa'yo. Well, December, wala na silang slot. Totoo yan. Ginagawa mga latak na lang yung... Ginagawa nyo yan? Ngayon ko palang gagawin. Lagi ko nakakalimutan. Pakisend tong link na to kay Tonet bilang reminder. Note to self. Siguro mga 3 years in a row na laging hindi namin nakukuha yung mga gusto naming pagkain. Ang hindi nawawala sa akin sa listahan ko tuwing Christmas, nung bumukod na ako, yung Big Al's na chocolate cake. Kasi lagi rin silang nauubos. Nauubos sila pag Pasko? Minsan natitira na lang yung caramel cake, ganyan. Oo, iba pa rin yung OG na na Big Al's na chocolate cake. So, pakisend tong link na to kay Tonet kasi for sure makakalimutan niya tong sinabi niyang note to herself. Meron na nga ako in-orderan. Sinend nila yung So, pag bigla kasi naalala ko, ay, oo nga. Tapos minessage ko na, pwede po bang magpa-reserve na for December 31. Tapos, so, tuwan-tuwa ako sa sarili ko. Nag-send sila ng order form. Ayun. Nakalimutan mong gawin. Ngayon. Kaya, very good. Naalala ko. Gusto mo bang i-pause mo na tong recording tapos gawin mo yung order form? Okay lang naman. I will understand. Order ako ng cochinillo kay Marvin Agustin, yung kochi. Kasi ang sarap! First time ko siya matikman nung nag-meeting tayo sa BGC. Talaga? Sa kochi. Yung kochi. Di pa ako nakatikim ng kochi dati. Oo. Ay, hindi. First time ko rin ata yun. Kasi yung first meeting namin noon, nahiya kami mag-order ng kochi kasi baka kami magbabayad. So, hindi kayo nag-chinillo noon? Hindi. Nag-drinks lang kami noon. Tsaka hapon. Parang okay din. Pero kayo yung nagbayad? Hindi ko na maalala. Parang hindi. Tama, hindi nga kami. Kasi nga pero kasi naman, nakakahiya naman yun. Ba't kayo order ng cochinillo? Nang 4:00 ng hapon, di ba? Oo, di ba? Gino ko yung maskochi. Hindi ako na-gets ni Sir Marvin. Hindi na-gets. Oo nga. Narinig ko nga rin nung kahit kay Jolina, hindi niya na Oo, in-explain mo. Tapos parang, yung kay ang Angelica Panganiban sa Beauty in a Bottle. Change casting na ba? Or Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast. Powered by Lazada. More content, more kita, more life. #LazAffiliatesPH. Thank you, Lazada. Taray. Suki. Taray. Thank you, Lazada. 12-12. Sige, actually, ang haba ng intro namin, pero Pasko Memes. So, naalala nyo, yung dati nating Pasko Memes ay hindi rin tungkol sa Pasko ang pinag-usapan natin. Pagkusang pinag-usapan namin ay tungkol sa Dog Whisperer. Alam mo, pinakinggan ko yon kasi parang hindi ko maalala kung paano tayo napunta doon.
Kasi yung kwento ko, yung sa play, na gumanap ako bilang aso. Tapos yun na. Alam mo talaga, JP. Alam ko, you're a non-believer. Nang alin? You're an agnostic. Gusto kong i-invite yung dog whisperer para kay Patty. Natatakot ako kasi minsan, syempre kami lang naman ni Patty dito sa condo at malit lang naman tong space ko. So minsan, pag maliligo ako, it's everywhere. Baka yun yung sabihin niya dun sa dog communicator. Parang ayoko marinig yung thoughts niya about it. Boy, yan ang arte mo. Kasi alam mo, nung nagpa-dog communicator nga kami, di ba nakwento ko sa'yo, naiyak kami? Oo. Kasi merong dun part na may message sa may message sa'yo. May message sa'yo yung dog mo. Eh di si Bogart nga, si Bogart Clyde. Na ngayon, kapag tinawag mo naman Clyde, di rin naman tumitingin. Bogart pa rin siya. Hindi talaga siya taga sa amin. So pumunta lang siya. So parang kinupkup siya ng nanay ko. Pero hindi talaga siya taga bahay namin. Galing siya sa isang tapos di na siya umuwi. Tapos nung message na, galing kay Bogart, bukod sa gusto nga niyang Bogart Clyde siya. Kasi yung Bogart daw parang mean dog. Nagpapasalamat siya. So feeling ko si Patty talaga bilang rescue dog. Feeling ko, nakakaiyak kung sasabihin niya sa Yumi. Parang okay naman ako kapag dinidilaan niya yung paa ko, kapag sinasalubong niya ako every time uuwi ako. Parang okay na yun na message. Parang ayoko siyang magsalita. Feeling ko talaga. Feeling ko marami masasabi si Patty. Tapos may iyak ka. Ayaw mo lang umiyak eh. Actually, umiyak na ako nung pinataro. Sino to nung may shooting kami. Tapos si Nor Hoshman, nagtataro reading siya. Tapos sabi ko kung pwedeng ipataro reading si Patty. Tapos pinataro reading ko. Tapos parang sabi dun sa cards, parang thankful daw si Patty kasi lagi ko daw siyang inaalagaan. Kaya parang, hala, iyak ako te. Oo, diba? Nakakaiyak talaga. Ayoko. Mahali, di ba? Hindi ko na siya maalala, Mi. Per hour naman yung session. So, bahala ka na kung dahil nga per hour yung session namin, bilis namin sagot eh. Oo. Mga patak yung metro. Yung tanong mo. Tanongin mo na. Anyway, Pasko Mems tayo. Totoong Pasko Mems na to, no? Totoong Pasko Mems. Depende sa atin kung Kung saan pupunta. Kung maalala natin yung mga ginawa nating mga racket at pagpupursige para meron tayong pang Pasko. Panggastos ng Pasko. I think ito, isa to sa mga pwede nyong gawing extra... ito yung mga pwede nyong gawing way. Isa to sa mga pwede nyong gawin na paraan para kumita ng extra ngayong Pasko. Mga rolling. Connected din yung kwento ko. So to nung 90s to early 2000 ba yun? Mga ganon. Nung kompleto pa kami. Iyak pa ako. Hindi, pero alam mo, iniisip ko nga kung sa panahon lang ba ngayon na mahilig na sa technology yung mga tao, mataas na yung bilihin, na parang medyo hindi na siya ganun ka-exciting yung Pasko compared before. Kasi tumanda ka na. Posible. Hindi kasi kapag sa Taytay, kapag umuwi ako, naalala ko yung Pasko noon, as in spectacle siya dun sa street namin. Ang kulay, ang liwanag, ng mga Christmas lights. Pero kapag umuwi na ako ngayon doon, parang malungkot na siya. Hindi na siya yung parang tulad ng dati. Feeling ko talaga dahil sa bilihin taas ng bilihin. Or yun nga, feeling ko technology, social media. Or baka kasi tumanda ka na nga. Feeling ko para sa mga bata, pa rin yung Pasko. Iba pa rin kapag ikaw yung binibigyan sa ikaw yung nagbibigay. Oo nga eh. Naramdaman ko yung yung shift na yon nung nag-college na ako na hindi na ako binibigyan ng regalo or ng pamasko. Oo, no? Lumungkot na. Kapag ikaw yung namimigay, parang... Tapusin na natin to. Para magigets mo kung bakit yung mga ninong mo dati hindi nagpapakita, no? Lagi nang ibang bansa kapag Pasko. Parang, bakit? Wala, umalis. Natutulog. Yan. Connected doon yung yung kwento. Nung bata pa ako, yung tatay ko, OFW sa Saudi. So, every time umuwi yun, laging puntahan kami ng mga carolers. Lalo na yung mga yung family ko, active sa
sa simbahan. As in, Couples for Christ yung parents ko, yung kuya ko, Knights of the Altar, yung mga ganon. Ikaw, Youth for Christ. Parang nung naging teenager na ako, doon na ako naging active. So, kapag umuwi si Papa, laging puntahan ng mga carolers yung bahay namin. Kasi alam nilang merong OFW na may gold chain dahil nga galing Saudi. May isang gabi, so may carolers na hindi namin kilala, pero sa kanta nila, tsaka dun sa pananamit nila, parang alam naming galing simbahan. Yung basta, masisense mo yun na parang, galing mga taga-simbahan, ganyan. Usually, malalaman mo kapag galing simbahan, kapag ang bibigay sa'yo, envelope. Oo, envelope. Or meron silang tambourine na maayos. Oo, totoo. Hindi gawa sa tansan. Oo. So, may dumating na carolers, marami sila. Tapos, syempre, sa bata, ako yung naatasan, na tawagin ng magulang, ganyan, or sumagot sa pintuan, ganyan. So, sinabihan ko si Papa. Sabi ko, Pa, may mga nangangaroling. Tapos sabi niya, sabihin mo wala dito yung may-ari. Pasko na sisinwalig. Tapos, so sinabi ko doon sa carolers. Sabi nung parang head nila, parang di niya naman kailangan magsinungaling. Tapos parang, bakit ako? Ba't kasalanan ko? Tapos yung tatay ko noon, kumakain siya noon sa kaldero, kasi laing, yung pinaglutuan ng laing, kasi ganun siya. Sabi mo wala yung may-ari ng bahay. Di ba? Parang, sino ka? Di ba sa'yo to? Ako yung ganyan ko, na pwede ring maging lesson kung paano kikita ng mas marami ngayong Pasko. Nauso ba sa'yo na dinadala ka ng nanay at tatay mo sa mga ninong at ninang? Pag Pasko? Oo. As in talagang pupuntahan yun, di ba? Kahit gano'n siya kalayo. Alabang. Oh my sa Rizal, God. Rizal, Pasig, Quezon City, lahat yun pinupuntahan namin kada Pasko. So parang minsan, mafe-feel mo na parang kada Pasko, parang pakonti na ng pakonti yung binibigay. Di ba? Pag tumatanda ka, pag tumatanda, Oo. Ngunit yung nanay ko, talagang wais siya si Mama. Bakit? So, ang ginawa niya, yung isang Pasko namin, nagdala siya ng mga album. Huh? As in photo album? Oo. Photo album. Oh. May show and tell siya. may pitching. Iba talaga yung nanay ko, May pitching! We interrupt this episode saglit dahil meron kaming mahalagang kailangang sabihin sa inyo. Alright, taas ng energy. Taas ng energy. So dahil nga papalapit na naman yung Pasko at kailangan buksan na naman natin yung mga wallet natin, pambili ng mga pangregalo, syempre handang-handa ng Lazada para sa inyo. So sa Lazada, may access ka to the widest assortment of quality and authentic products sa tamang-tamang presyo. Yan. Gusto yan ito na yung mga tamang-tamang presyo. Hindi lang tama. Dapat tamang-tama. Tamang-tama, yes. Tapos, accessible yan to every Filipino and ka-eme around the world. True. At andyan ang Lazmall. Actually, alam naman na natin yung Lazmall. Pero for the benefit of the may amnesia. Mga hindi pa nila na-discover. Di pa na-discover. Ang Lazmall, yan yung online destination for all the leading local international brands, top-rated online brands, and authorized brand distributors. At sure kayong 100% authentic, may 30-day return policy at may Lazmall guarantee which helps you shop with confidence. Aray, paano yung confidence? Letter C and K kasi yun. Huh? Confidence. So dahil doon sobrang wide ng choices ng mga products na meron sa Lazada Marketplace, lalo na yung mga local Filipino products at mga MSMEs na dapat sinusuportahan natin. So net, what is MSMEs? Joke lang. MSMES? Tinan mo. MSMES.
micro, small, and medium entrepreneurs. Enterprises. Oh. Diyan yung mga may sariling online stores, may mga sari-sari store, mga startups, may mga kiosk, mga startup. Pero dito talaga natuwa ako dito sa papakilala natin sa kanila. Ito yung para sa gustong magkaroon ng chance na makapag-earn ng creative income. Ang ganda nitong program na to kasi open siya for all. Ito yung Laz Affiliates program. So, mapa-influencer ka man, mapa-content creator, or kahit ordinary people like us, kahit hindi 100 million ang followers mo, kahit hindi 20,000 ang followers mo, basta gusto mong magkaroon ng extra earnings, pwede kang sumali sa Laz Affiliates program ng Lazada. So, pwede mong pagkakitaan yung content mo. At kahit sino, pwedeng maging Laz Affiliate. Totoo. Lalo na yung mga nag-start pa lang magbuo ng platform nila or ng followers, ganyan. Actually, kahit dun sa mga walang kabalak-balak bumuo ng platform, walang kabalak-balak maging influencer or content creator, pwede kayo maging Laz Affiliate. Totoo. So, ang kailangan lang nilang gawin, mag-post lang sila, mag-share, tapos kikita na sila. Kapag yung kita na ririnig ko na, parang nagkakaroon talaga ng mata ko eh. Parang, kita, income, gano'n. So, so kapag sumali sila ng Laz Affiliates program, marami silang magiging benefits. True. First, mas malaki ang magiging kita mo monthly dahil sa competitive commission. O, di ba? May commission. Ang sarap sa tenga. Ganda ng commission. Di ba? Ang sarap sa tenga ng commission. May competitive na commission rates ang mga Laz Affiliates. So, sa bawat order, you can earn up to 12% commission for new Lazada customers. Tapos, 8.7 up to 8.7% commission for current customers. Tinatawagan na namin yung mga lumaki na tinatanggalan ng uban yung mga magulang nila. Tapos may commission sila kada isang uban. Yan. Totoo yan. Totoo. So, ibig sabihin, yung sa commission-based, yung sipag at pagod mo, may kaakibat yan na na reward sa'yo. Yes, kaakibat. Ginagamit namin yan lagi sa Sibika at Kultura. Wow! May pangalawa pa. So, second, hindi limited tsaka walang restriction kung saan sila pwedeng mag-post ng content nila. So, ang importante, the more you post, the more you earn. Your content, your choice. So, pwedeng-pwede si Tonet dito kasi everyday siguro nakaka-10 posts siya sa Instagram. So, yung 10... Uy! Hindi na ako nagpo-post. IG stories. So, pwedeng-pwede sa ito, te. Yes. So, third, with Lazada partner brands, pwede kang kumita up to ang laki. 40% commission on sponsored content. So, pwedeng-pwede mong doblehin yung kita mo by promoting Lazada partner brands. Actually, magre-retire na ako after nito. Tapos, mag-full-time na ako na Laz Affiliate. Oo nga eh. Sideline na lang yung pagpipelikula. Totoo. Tapos, lastly, easy link change. More kita. Ganon. Sobrang dali mag-generate ng affiliate links sa Lazada app. So, sa mga na-excite na, nagkakaroon na ng interest na kumita, especially ngayong Pasko at maging Laz Affiliate, sobrang dali lang. Buksan mo lang yung Lazada app mo, go to Laz Affiliates under account, then ilagay nyo lang yung pangalan nyo, contact number, email address, and then send. Tapos, check nyo agad yung email nyo for verification code, and then click Join Us Now. So, parang mga kulang-kulang 3 minutes. Siguro 5 minutes kapag biglang nalingat ka, nag-TikTok ka bigla. Pwede siya maging 10 minutes kapag hindi nila nakakabisado agad yung verification code. Ang hirap nun minsan eh. O diba, sobrang dali. Tsaka, hindi ka lang kumikita, nakakapag-connect ka pa sa ibang tao through their purchases that add to life. Yes! And, speaking of connection, may in-invite tayong dalawang special guests. For the first time in history. Yes! Pwedeng mag-inspire sa mga viewers and listeners natin kung gaano kadali and gaano ka-inspiring yung story nila of being a Laz Affiliate. Kasama natin ngayon ang mga Laz Affiliates, si Melvin, tsaka si Jomar. Hello! Thank you naman sa pagbisita. Medyo shy pa sila. Medyo shy pa sila. Hello, good evening. Low-key. Pero hindi natin alam na malaki na yung kinikita nila. Oo. Baka pwede kami makahiram sa inyo. Paluwagan. So wait, bakit kayo nag-sign up as Laz Affiliate? Ano yung nag-push sa inyo na to
to finally do it? Okay. So, bali kasi dati, before ako mag-join ng Last Affiliate, nag-advertise na din ako sa Facebook kasi I'm selling construction risk transfer products like bonds and parang construction insurance, parang ganun. And then, at the same time, marketing associate din ako. Meron akong hinahandle na page ng isang school sa New York na pinopromote ko yung school. So might as well mag-capitalize na din ako sa pagpo-promote para kumita ako ng hindi orasan. hindi parang per ora, proportional dun sa effort ko, parang ganun. So ayun, doon ako nagsimulang sumali sa Last Affiliate. Ikaw, Jomar. Yun kung bakit ako nag-sign up. Diretso, dahil sa commissions, syempre. Kasi yung nasabi niyo kanina na mataas yung commissions ng Lazada, I can attest na totoo yun. Kaya nung nalaman ko siya, sabi ko, kailangan ko i-try. So, yun. Tinry ko siya and totoo naman, so far, maganda naman yung experience bilang Last Affiliate. Pansin nga namin sa cortina mo parang malaki-laki na yung commission na meron ka. Nakaluwag-luwag. Sinilk niya tayo. Pasensya na. Kintab Tsaka yung total blackout, no? Yung kahit alas 11, sorry. Madilim dito. Ganon. Umaga pa dito sa amin. Diba? Diba? Nasa Cavite lang yan, pero umaga dyan. Sige, para sa mga nagbabalak na maging Last Affiliate, ano yung ito insider info? Wow, expert advice from our 2 correspondents. Ano yung pinaka-effective na type ng content or product na may mas mataas na returns or tips? Ano yung masasuggest nyo para dun sa mga gusto palang maging Magsa-start pa lang, true. Huwag na kayo madamot! Sige, for me, para sa akin, parang yung baby products kasi, mabilis siyang ibenta kasi yung parents kasi, parang pag yung baby yung gagastusan, parang hindi sila nagdadalawang isip kumpara sa para sa sarili nila. So, parang mas, mas eager silang bumili. Pero bakit yung nanay ko nagtipid siya sa gatas lang sa akin? Yung pinakain niya sa akin, hindi gatas. Mga stroller, crib, diaper, ganyan, baby formula, mga damit ng bata, ganyan. Tsaka yung baby formula parang taas ng commission. Talaga? Ay, shit. Okay, thank you for the inside info, Melvin. Thank you for the inside info. Ikaw naman, Jomar. Sa akin naman, regardless naman nung klase ng product, bali yung sa approach lang sa content. Tingin ko lang, mas effective yung straightforward ka, pero hindi ka mapili. Di ba kasi masyadong busy na yung mga tao ngayon, parang mas ma-appreciate nila na first few seconds pa lang, alam na nila na, una, may pinopromote ka. So doon, pangalawa, dapat alam nila kung ano yung pinopromote mo. Parang huwag mo na sayangin yung oras nila. Pakita mo lang yung product, play mo ng kaunti, tapos iwan mo na yung Last Affiliate link mo para sila na bahala kung kung gusto nila, okay lang. Tama naman. Yung parang siguro equivalent to ng pag pumasok ka sa isang store tapos nakabuntot sa'yo lagi yung yung sales lady, no? Staff, tapos kukuha ka pa lang ng damit. Ay, ano pong size po? Ay, may tinignan ko lang. Okay lang. Tinignan ko lang kung ano ba maganda. Chill ka lang, te. Chill ka lang, te. Ito, may tanong din ako. Ano yung mga natutunan nyo tsaka na-discover nyo as Last Affiliate? Natutunan ko na parang kung kahit nasa ang industry ka, kailangan mo magbenta. Parang ganun. So, employee ka, ibebenta mo din naman yung sarili mo to the boss. So, parang dito sa Last Affiliate, mas malaki yung chance mo na kumita kasi makakapili ka ng pwede mong ibenta. Hindi yung limited ka lang sa skill mo or sa product na ibebenta mo. Sa Last Affiliate kasi, anything under the sun. Pero ano yung para mga important milestones nung nagsimula kayo as Last Affiliate? Gano'ng katagal ka ng Last Affiliate? Siguro more than 1 year na. July 2023 ako nag-start. For me, yung milestone, siguro time freedom. So, kung kailan ko gustong, kung kailan ko gustong, kung ano yung gusto kong gawin ngayon, gagawa ko. You're the boss of yourself. Pag tamad din, wala din kita. Pero at least ito, mataas
mataas yung commission. Hindi yung parang sobrang sipag mo, sobrang dami mong ginagawa, pero mababa lang din yung ano. Siguro po para sa akin yung sa natutunan, personal level na. Mas naging open and sociable na tao kasi dati parang tahimik lang. Ngayon medyo pa lang. Tapos since lumalaki na kasi yung community ng Las Affiliates at madalas din sila mag-organize ng event. So, pupunta kami doon and doon namimiss namin yung mga kapwa namin na affiliate. Ay, may gano'n. Masaya. Love Pupunta kayo. Pwede silang magka-love life, ganyan. Pwede naman. Tsaka, I'm sure, meron ba kayong mga group? Parang mga group chat na pwedeng mahinga ng help pag merong problem, kunyari, hindi alam paano sasagot sa ganito, ganyan. Meron ba kayong ganun? Sa iba't ibang platforms. Viber, Facebook. I love it. Love it. At least merong sense of community, community na pwede kayong magtanong at pwede ka ring mag-share kapag ikaw naman yung may alam, di ba? O ito, last question. Ano yung wishlist nyo at mga gift recommendations nyo ngayong Pasko? As millennial tito, parang gusto ko ng mga gamit sa bahay. Yung mga panlinis. Cortina, gusto mo ba? Charit. Parang gano'n na yung mga hinahanap ko ngayon sa Lazada. Ikaw, Jomar? Matagal na to sa wishlist ko. Siguro gusto ko ng camera. Yung decent lang na camera. Pero kahit yan yung bagay na alam kong hindi ko masyado magagamit. Pero basta matagal na siyang nasa wishlist ko. Di ba magkakilala naman kayo ni Melvin? So baka pwedeng mabigyan ka ni Melvin. Oo. Baka naman. Ikaw, te, anong mo? Wishlist mo? Wishlist ko, bukod sa cash and cash. Wishlist ko ay more brands like Lazada and Laz Affiliates to support the podcast. Syempre wala siya sa Lazmall, pero happy kami na merong mga brands like Lazada na nagsusupport and naniniwala sa Ang Walang Kwentang Podcast. Taray. Ako, papalitan ni JP kasi sa kanya matindi. Personal yung wishlist. Nakita ko sa mukha niya yung sinabi ko parang mali yung parang wrong yung sa akin. Ako yung wishlist ko para din sa podcast. Yung wishlist ko, sana yung Lazada, yung mga 11, 22, 33. So every month na silang pupunta talaga sa amin. Tapos may kasama ng Laz Affiliate. Pero thank you kay Jomar tsaka kay Melvin. Oh. Patunay siya na hindi fake news ang pagkita sa pagiging Laz Affiliate. Go mga last message nyo sa mga hindi pa Laz Affiliates. Sa mga hindi pa Laz Affiliates, yung Laz Affiliates is a magandang tool siya to earn more kasi parang it's a tool para to help you earn more. So, kailangan mo lang siyang ma-utilize. Yan. Sa akin, simple lang naman. Give it a try. Kasi tayo mga Pinoy, mahilig tayo mag-browse, diba, sa social media. Tapos, nature na natin yung pag may item tayo or bagay na nagustuhan, i-recommend natin siya sa loved ones natin, diba? So, yun pa lang, I think, is good enough reason na para subukan mag-Laz Affiliates, diba? Pwede nilang gawin sa free time lang nila. Diba, may commissions pa. Ang ganda nung yung sinabi ni Jomar na ginagawa mo na rin naman yun yung pala suggest sa ibang tao. So, pagkakitaan mo na. Pagkakitaan mo na, diba? Super thank you, Melvin and Jomar, at sana marami pang bumili ng mga products nyo. So, one thing to be a Laz Affiliate, it's another to be a very generous na Laz Affiliate na i-share mo yung mga nalalaman mo sa ibang tao na hindi pa kasing tagal. So, hashtag Laz Affiliates PH, more content, more kita, more life. So, it's Lazada 12/12 All-Out Pasko Sale, December 9, 8 p.m. to December 14. Hashtag Lazada 12/12 Showdown. Hashtag Lazada All-Out Pasko Sale. Yes! Merry Christmas! Siguro mga 2 album. Kasi masinop yung nanay ko gumawa ng album. As in, naglalagay talaga siya sa may design. Ganyan. Tapos may description, wala. Merong iba na may description. Tapos kaya, nung high school ako, yan yung amats ko nung high school. Gumagawa ko ng mga collage. Na yun yung gift ko sa mga friends ko. As in, mga tapos lalagay mga pictures nyo, ganyan. Oo, kasi yun yung amats ng nanay ko. As in, mula dala niya. Tapos parang, may ito yung ayan, nagka-award siya, may award.
yung pinapakita niya. Ito yung mga panukula ka sa buhay niya. Guling nung nanay ko. Nung grade school ako, may honor ako, te. Ano? May honor ako. May honor. I have honor and dignity. Parang top 10 ako lagi, ganun. Tapos, nag-join ako ng mga yung poster making contest na nanalo ako. Yun yung album. Kasi, syempre, may album na, kunyari, field trip album. Syempre, hindi nakasama yung field trip. Wala namang sa field trip na album, 'di ba? Hindi naman ako athlete. Doon tayo sa Sa utak lang. Umakyat ng stage ang inaanak mo. May medal ang inaanak mo. Ang galing talaga. Talagang nung Pasko na yon, umap. Yung parang chart dati pa ganun na eh. Kung makikita mo yung chart pa ganun. Spotify chart. Dalo siya ng album. Alam niyo, pwede niyo yung gawin dun sa mga ex niyo na gusto niyong balikan. Alin? Sa Pasko. Pwede yung mga pictures? Gawin. Yung mga pictures, dala kayo ng album. Pakita niyo yung progress mo. Ito nangyari sa akin nung wala ka. Diba? In the first place, bakit mo pupuntahan pa yung ex mo on Christmas Day? Wala. Masokista ka. Sa sarili mo? Diba ganun ka din? Ako hindi. Excuse ako me? Hindi na ako ganon. Oh my God! Alam mo ba, meron ako isang friend. Naalala ko, Pasko Mems. Meron ako isang friend na alam mo na nasa isa sa mga draft to ng dating called Tadhana na dinilit ko lang yung eksena. Pero ginawa naman yung eksena, dinilit ko lang. Brinikan siya ng jowa niya on Christmas Day. Taing-tae. Yun talaga yung taing-tae. Makipag-break ka. Christmas Day! Birthday ni Jesus! Makikipag-break ka? Oh my God! Sino yan? Sabihin mo na. Hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Okay. Hindi lahat ng kaibigan ko kilala mo. Baka lang. Kilala mo ba si Edna? Si Edna! Edna, I'm so sorry. I'm sorry you had to go through that. Pero grabe, diba? My God, Christmas. Kaya syempre ngayon over na siya ng bonggang-bongga, my God, thank goodness. But siguro for how many years? Yung mga 2 to 3 years, tuwing magpapasko, may exchange gifts kayo, meron kayong Christmas party, birthday ni Jesus, may Noche Buena, diba? May mga album, ganun. Kung ako yan, magmamarisel Soriano ako. Walang magpapasko sa pamilyang ito! Ako nga, brinikan ako ng Valentine's Day. O, diba? Ganyan sila. Alam mo si JP, Leo Rising kasi to. Hindi naman tukol sa kanya. I'm sorry, Edna, wala ka dito sa podcast. Valentine's Day ka nga, brinikan? A day after. Alam mo, na-realize ko, parang ako din, the day after. Hindi pala, kasi ako pala Lantern Parade, after Lantern Parade. Kabrinikan? Hindi naman brinikan, parang broke my heart. Yoko na ka. Kilala ko ba yan? Uy, Pasko yun! Lantern Parade! Oh my! Kaya alam mo, for the longest time, hindi ko maano yung Lantern Parade. Yung parang sunugin ko yung mga parol yun. Huwag kayong dadaan dito sa Mascom! Wow! Well, hindi naman sila tadaan talaga ng Hindi naman sila dadaan! Oval lang naman yun eh. Galit ako sa Lantern Parade talaga afternoon. Kailan mo napatawad yung Lantern Parade? Last year lang. Anong dahilan kung bakit mo sila napatawad? Siguro kasi na-realize ko, I'm really a good person. Nakakatawa yun! You're so funny! Oh my God, yun pala isang Pasko memes ko na okay na. Paano mo pagkakakitaan yung experience na yun? Ayun, dami ko nasulat dating call Tadhana. Yun. Yung mga heartbreak na yon ng Pasko. So, kunyari, brinikan kayo ng Pasko, isipin mo na lang in the future, pwede mo siyang pagkakitaan. Yes. Yun na lang. Yes. Libro, pelikula, kanta, tula, billboard, para... billboard. Saan galing?
Pero yun, isipin nyo na lang in the future, pagtatawanan nyo na lang yun, tapos pwede nyo rin pagkakitaan. Tapos, sa madadehado doon, yung other party. Kasi lagi niyang, kapag kanta, ganyan, maririnig niya lagi sa FX. Kasi wala pa siyang pambili ng kotse, kaya siya naka-FX. Totoo. Galit talaga. Galit talaga. Alam mo, ito pa, isang pwede pang pagkakitaan bukod sa mga heartbreak nyo na brinakan kayo ng Pasko, ng ano, na hindi nyo nare-realize na pwedeng mag-spark ng bigger opportunities for you. Karirin nyo, Christmas party. Ay, actually. Christmas party na alam ko, hindi kayo lahat dancer, ayaw nyo sumasayaw, kumakanta, pero pag kinarir mo talaga yun, limpak na salapi talaga ang pwede mong makuha. Alam mo, never akong sunerte sa mga raffle. Hindi raffle! Kasi yung raffle minsan pwede pera, te. Oo, pero ang hirap na sa luck yun. Pero kapag sasayaw ka, alam mo, it pays. Your free meeting will end in 10 minutes. Meron pa sa Lazada na premium na Zoom. Ano ba tayo 12? Guys, sorry baka isipin nyo hanggang ngayon wala pa rin kaming premium. Si JP tamad lang kasi. Isa yan sa mga naging racket ng Pasko nung PA pa ako. Una, Yumaman ka ba? kumampi ka sa mga Artista. mga dancer. Mga dancer. Tapos dun ka lang sa may bandang likod. Naalala ko last year sa Project 8 Christmas Party. Lumaban kami ni Tonet sa Pinoy Henyo. Sa kasamaang palad, medyo bobo si Tonet that time. Alam mong isa pa, nagkaroon ako ng bazaar era kasi nga sa Witty, sa Tita Witty will save the world. Nagbebenta kami ng planner. Ang daming bazaar kasi pag Pasko. Ang dami. Ang isang favorite na bazaar namin dati, yung sa Cubao Expo. Oh my God, oo nga. Nakakamiss. Naalala mo yung, nakakamiss, no? So, isa kami doon. Parang every year, for 5 years yata, lagi kaming nandun. May pwesto kami ng bazaar, nagbebenta kami ng planner ni Chingay. Those were the days. As in, nag-ano pa kami, papahatid pa kami ng naalala ko na naman yung... Alin? Yung ex mo? Anyway, oo. Alam mo, feeling ko kaya ko pa tumangkad ng 2 inches pero dahil sa dami kong binuhat na planner, sobrang benta ng planner namin, especially dati. Sobra. As in, ang dami naming ilang thousands of pieces kami. So, dinadala namin sa fully book. Oo nga, may fully book era pala kayo. May fully booked era kami. Tapos yun. So, ang kapag isa kayong seller or you're an artist, you can earn so much by selling during Christmas. Kasi, pag Pasko, bukod sa may pera yung mga tao, parang meron talagang spirit of generosity. Not just to give gifts to other people, but for yourself. Diba? Healing your inner child. Yes, oo. Ayun lang. Kung meron kayong business, mas magsipag tuwing Pasko. Kasi, parang for some reason talagang ang dali gumastos ng mga tao pag Pasko. Oo, kapag Pasko, parang lahat nagiging maluwag ang bulsa, nagiging mayaman. Lalo sa corpo, diba? Yung mga 13th month pay. Minsan, may iba dyan umaabot pa 20th month pay, 21st month pay. Ha? May ganon? Oo. Oh my God. Yung Project 8 ba? Walang pag ganon sa mga director na nakatrabaho nila. Wala bang ganon? Kahit na February pa tayo. Oy guys, supportahan niyo yung film ni JP Sa February 2025 kami, XX Lovers. By this time, tapos na kami mag-shoot. So, this month, supportahan niyo muna ang Uninvited kasi for sure, meron kaming may teaser ng XX Lovers na nakadikit dyan. Totoo ba? Hindi ko alam. Depende sa'yo. Oo, so this December 25 guys in theaters, Uninvited starring Vilma Santos, Nadine Lustre, Aga Mulak, Meryl Streep, Florence Pugh. 'Yon. Pero guys, December 25 in theaters. Kung gusto nyo magpa-block screening na kayo kasi sobrang proud kami dito. First ever physical MMFF ng Project 8 Projects. Kasi yung first fangirl ay online. So, first ever namin. So, yun. Thank you. It's produced by Mentor and Project 8 Projects, distributed by Warner Brothers. Yes. Tapos, sa February 2025, guys,
magbalik tayo sa sinihan para sa comeback ng Marvin Agustin and Jolina Magdangal with Loisa Andalio and JK Labajo. Directed by JP Habak ang kanyang pagbabalik sa romcom. Pero, itong romcom era ni JP, in-embrace na niya ang pagiging comedy director niya. Dati kasi parang kinukubli niya. Yung parang, ba't mo kinukubli? It's not you. Ngayon, pero kasi tinakatakot kaya mag-comedy. Oo, ngayon, yung sinabi namin ni Rain sa kanya na parang JP, embrace mo na kasi funny ka naman na person in real life. So, embrace mo na, i-push mo na yung comedy. Tapos, ngayon na nagsasuggest siya ng mga comedy, parang gusto namin siya mag-hold back naman this time. Masunurin kaya ako. Uy, pero sa kakatawa kaya yung mga pina-add ni JP. Iba lang talaga parang kami na rin. Nakakatawa ba yan? Tapos mo siya talaga si JP. Nakakatawa kaya! Sige, kung nakakatawa sa'yo! I-push mo yan! By this time, nakauwi na tayo. So, nirecord namin to November. Pero, December namin to i-ere. Nag-end ang Zoom. Oh my God. Hintayin ko kay JP. Hintayin ko kay JP ang bagong link. Visit. Anyway, by this time, nakauwi na kami from Malta dahil nag-shoot kami sa Malta. Bakit namin pinili yung Malta? Kasi yung Malta, yung Valletta, tama ba, ay UNESCO World Heritage Site. So, isa siyang country that honors the past, hindi nagla-let go ng past. So, true. It's an island country. Yeah, so very crucial siya na backdrop sa love story ng characters natin. At aside from that, siya yung last country nung 2011 na nag-legalize ng divorce. Yes. So, ang only 2 countries na hindi pa legalized ang divorce ay Vatican City and the Philippines. Yes, oh my God, sobrang nakaka-proud. Uy, Philippines! Kabayan! Pinay pride. Tunay nga namang ang galing ng Pinoy. So, yun. Crucial din yan na reason kung bakit Malta yung napili namin. Yes. Yon. So, ang title nun ay XX Lovers. Again, February 2025, directed by JP Habak, ang pagbabalik niya sa kanyang rom-com era. Yes, and written by Christine Gabriel. And guess what? Antoinette Hadaone, one of the stalwarts of Philippine cinema. Yung pagka-rom-com nito, totoong rom-com talaga. Equal parts romance, equal parts comedy. So, kung hindi kayo matawa, sorry na lang. I guess hindi tayo... Actually, feeling ko nga mas madami yung comedy eh. Kasi ang galing din Ang sarap kasi paglaruan ng comedy, oo, ng dalawa. Ang galing din ng comedy ng dalawa. Kung fan kayo ng Marvin Jolina from before, malalaman nyo kung bakit kakaiba yung love team nila. Iba yung flavor talaga ng rom-coms nila eh. Diba? Totoo. Pwede nyo sila mapanood ng libre, yung mga Marvin Jolina films nung 90s and 2000. Libre sa YouTube. Ina-upload ng Star Cinema. Oo, totoo. Diyan yung Hey Babe, Flames the Movie. Loves Kita, Okay Ka Lang, yes. Gimmick the Gimmick, Reunion. Ayan. Nako, meron kaming mga cameos na hindi pa namin pwede sabihin ngayon. Yung isa lumabas sa Friends. So, oh my God, I'm so excited. Ayun, so yun ang aming Pasko memes. Ngayong Pasko, kita-kita tayo December 25 sa mga sinihan. Unahin nyo na yung Uninvited for the Metro Manila Film Festival. Pero before that, 12/12 ng Lazada Mega Sale. So yung yung maiipon nyo sa mga extra nyong racket at kita this December. I-push nyo na yung 12/12, punuin nyo na yung cart nyo, tapos yung sobra, ipambili nyo ng ticket ng MMFF, ganun. True. So, this is the season for giving. Yes. It's giving. Not just, it's giving season. Giving season. Thank you, Lazada! Thank you, Lazada, for our giving season.
Oo, so ngayon pala mag-add to cart na kayo para pagdating ng 12-12, Oo, ready check out na. na lang agad. Check out na lang. Tapos sakto yan, 12-12, before Pasko, nakarating na yan sa inyo, mga package. Oo nga kasi kapag malapit na yung Pasko, syempre yung mga tao talagang panic sa pagbili ng mga pang regalo, pang monito-monita, ganyan. Agahan nyo na agad. Luma ng monito-monita. Ano na ba ngayon? Exchange gifts? Ka-level yan yung monito-monita, ka-level yan ng Kris Kringle. Ayan, thank you Lazada. Thank you. Oh my God, yan? Suki. Thank you Lazada. Yes, thank you Lazada. We love you. Yes. Ayan, so sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this podcast and episode, please click the follow or subscribe button on Spotify and the subscribe button sa YouTube. At kung meron kayong mga unforgettable Pasko memories at kung paano kayo natulungan ng Laz Affiliates program para magkaroon ng extra kita and more life, mention us on X, Instagram, and TikTok using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. At AWKP Stops kami sa Instagram and Ang Walang Kwentang Podcast sa TikTok. Ako, at Tonette Hadaone. And please follow at Project 8 Projects para magkaroon kayo ng update sa Uninvited and XX Lovers and Sunshine. Ay, yes! Grabe po yung Tonette Hadaone. She's soaring high. No? Lalagay ko sa album ko to. My God, Tita Aida. Gayahin niyo yung nanay ko. Subok yan yung album. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon meron pa rin? Mga 20 na yung dala namin. Nangangaroling ka pa rin. Sa sementeryo kami nakakabida. Update lang Update ko lang kayo. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming Ang Walang Kwentang Podcast. After podcast, chikahan kung saan pwede rin kayong mag-share ng mga funny memories nyo ng Pasko at kung ano ang mga laman ng cart nyo ngayong 12/12 mega sale. More content, more kita, more life. Hashtag LazAffiliatesPH. Sign up now using the link in the caption. Thank you, Lazada. Lazada. Bye-bye. 12/12. Yes, mega sale. Visit talaga. Ayaw na. Hindi siya yung last say visit. Kairita.